Ayan, good afternoon po sa bawat isa. Ilan na tayo? Wait lang. Ano ba yan? Ayan, good afternoon po sa bawat isa. So, ayan. So, pwede po tayong mag-invite ng ating mga kakilala or mga friends natin kasi galing mo. I believe na may message si Lord sa bawat isa. And alam ko na every devotion naman natin, 'di ba nga po, may natututunan po tayo sa salita ng ating Panginoon. So, ayan. So, 11. So, yung iba may mga nag-chat na hahabol, yung iba na nasa ano pa, yung iba nasa kalsada pa, pauwi pa lang. Yan. So, wait din po natin yung iba. So, sige po. Um, wait lang, magkakamustahan ba? Ha? Pwede bang ano, bago bago natin ibigay sa speaker natin, pwede po bang magtatawag ako ng kakamustahin? Kakamustahin lang natin, kakamustahin. Yan. So, pwede ba, baka gusto niyo mag-open ng camera, guys. Sa mga makakapag-open naman ng cam, no? Ayan. So, pwede po bang kamustahin ko si ano, si Miss Kian? Oh, iba naman si Miss Kian Araneta, lalaki yan. Hello. Hello po sa ating lahat. Ayun, so okay naman po. Masaya yung puso, masaya yung buhay. Dahil kay Lord po lahat. And then, ayun, na-miss ko po kayong lahat. Pasensya na po hindi nakaka-attend kasi madami din po tayong ginagawa dito sa atin. And ayun, so actually may gagawin po dapat ako ngayon. Pero talagang kailangan ko na din ng team na to. Kailangan ko ng encouragement, kailangan ng fellowship talaga. And yun yung laging namimiss ko na makipag-fellowship. And ayun, okay, masaya po. Glory to God. Salamat po, ate. Ayan, thank you kapatid. So, ayan, so sige po, kamustahin naman natin si ano, sabi ni nung kapatid natin dito si Miss Elmi Pisigan daw. Hello po. Good afternoon po. All goods naman po. And glory to glory ay ang Lord po ang patuloy na kumikilos. Kasama ko po sila Kuya AJ, sila Ate Bel. Hello guys. Hello guys. Si J. Lord pala, Miss J. Lord. J. Lord. Nakakasama po namin siya sa street preaching. Yun po. Thank you po. Ayan, thank you. Sige, sa susunod. Sino pa? Sino yung nasa kabila? Sige, pwede po bang kamustahin naman po natin si Miss Clarice Villena. Hello po. Magandang hapon first po. honor. Okay naman po sa kagandahang loob po ng Panginoon. Puro blessings po this week. Pero andun po yung gawa ng kaaway. Kaya po kailangan mas pagporsigihan po yung pag-attend po sa gawain para po sa Panginoon. Okay na. Ayan. So, ayan, thank you kapatid. So, sige po. Kasi talagang, alam niyo po, pag nag-start kasi kami, minsan 2:30 na or 2:40 na. Pero ngayon kasi, syempre, alam ko mga busy. And alam ko busy din yung speaker natin, no? So, it's an honor na mapagbigyan. Kasi alam ko, sobrang busy nila, marami silang gagawin ngayon. Maraming pinapagawa si Lord sa kanila. Pero binigyan tayo ng time, no, na makapag-share din dito sa mismo. Okay. Na makapag-share din dito sa ano, sa ano natin, no. So sobrang privilege po ito na maanyayahan na mapaunlakan tayo, no, ng ating mga kapatid din na talagang grabe yung paggalaw ni Lord sa buhay nila. So sige po, hindi ko na palatagalin pa. Alam kong excited na po yung bawat isa. Ayan. So kung ano naman po, kung tawag dito, kung kaya naman po nating mag-open ng ating mga camera, ayan.
Pwede tayong mag-open. Ayan. So, sige po, tinatawagan ko na po ang ating speaker sa hapong ito. Hindi ko na palatagalin pa. And alam kong, to, nanginginig na to. Gusto na tong mag-ano. No, nanginginig na to. Gusto na tong, grabe naman yun. So, ayan. So, tinatawagan ko na po ang ating woman of God. Ayan, si Miss Madge Lopez. Ayan. So, kapatid. Guys, hello po. Good afternoon. Magandang tanghali po, hapon po sa inyong lahat. Yay! Come on, come on, come on. Ayan, so nandito po kami sa Ilocos Norte. So, Surpa ata ito. Surpa. Papunta kaming Ilocos Norte. So, tumigil lang po kami para hanap kami ng signal. Nakatapat naman. So, nandun sila sa may karinderya na natigilan. Okay guys, padalhan niyo ako dito ng makakain. So, thank you, Lord. Meron kaming maayos na signal. Ayun, thank you so much po sa pag-invite. Grabe, parang nakikita ko to yung laging ang apoy ng ginagawa sa devotion time nyo, and lagi ko nga nakikita. So, ko lang, hindi ko na naman napuntahan, hindi naman ako naka-join. Tapos yung first time ko pa na-join, speaker pa ako, ano ba yan? Ayun, thank you so much po sa invitation, and salamat po sa pag-attend. Bye-bye po. Nagpaalam na. Ayan, so ngayong hapon na ito, let us expect from the Lord. I believe the Lord has amazing word, amazing plan para sa ating lahat at meron siyang nais gawin sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, desire for the Lord to speak to your heart. Atin pong i-desire na ang Panginoon ay tuntunin na mangusap sa atin at kumilos siya sa magitan po ng meeting po na ito. So let us pray. Yes, Lord, we praise your name. We worship you. Come on, let us worship the Lord right now. Say de yara la la sodo ya ba 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 she. Oh, holy are you, Lord. Worthy are you, God. We bless your holy name. You are holy, holy God. Hira la sede ya ba 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 shaya. Lord, you are worthy of our praise. God, the reason why we are here because we are your worshiper. We are your servant, God. We want more. We want to know you more, God. Hinaya la sede ya ba 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 sho. Lord, this afternoon, God, kami po yung mga anak mo lamang na nais pong tumanggap sa iyo, nais pong manatili sa inyo pong paanan, nais pong maranasan ang presensya mo, God. And Lord, whatever you have prepared for us, whatever you have in store for us this afternoon, Lord, pour it out in Jesus' name. Pour it out, God. Do what you want to do. Do what only you can do. Holy Spirit, you're welcome in our midst. Holy Spirit, freely move in our midst. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, let's pray in the Spirit right now. Say, de yara la 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 sodo ya ba 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 she. Kina yara la 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 se de ya ba 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 haya. De yara la 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 sodo ya ba 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 shaya. Unayara la sekina yala yamana na nasho sotorara la yere de bababasi. Diara la kunaman nagira la shere ya bababahaya. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Have your way. Have your way, Lord. Pinapawalan namin ang bisa ang anumang atake ng kaaway, anumang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, sa aming isipan, sa aming damdamin, sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, send your walls of fire to surround wherever we are right now. In Jesus' name, Lord, send your angels to come against every demons that are assigned against this meeting, against these people, against your move, God, in our midst. In Jesus' name, it's only the Holy Spirit that is allowed to move in our midst. In Jesus' name, and no unclean spirit is allowed to move. Only the Holy Spirit. In Jesus' name, we forbid every unclean spirit, every spirit of doubt, every spirit of hesitation, every spirit of intimidation, every spirit of destruction. I bind you right now. I command you to leave this meeting now in Jesus' name. In Jesus' name, every kind of foul and unclean spirit, I command you to go. You have no right in this place. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. And tonight, this afternoon, God, Lord, we are expecting for healing, for deliverance, for your miracle. And more than anything, God, we're expecting to know you more. God, to have a deep hunger for your presence more than anything. God, maraming salamat po. Maraming salamat po. And all glory be unto you alone, God. Nais po namin na mataas ka, mapupurihan at masamba sa ay pong gitna ngayon pong hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ay, yehey. Ay, ang limited lang pala, no, yung makikita ko sa pagka nandito sa
cellphone. Yan, pero sa mga nakikinig, sa mga nandito po, please turn on your cam. Nandito ka na din, 'di ba? Pagka naman nandun tayo sa personal, 'pag face to face, hindi ka naman magtatakip ng mukha dun, 'di ba? Wala naman dun naka-name tag lang, tas yung name tag mo nakalagay sa mukha mo, 'di ba? Hindi naman gano'n. Gano'n kasing itsura dito sa Gmeet, eh. So, ngayon, turn on your cam, please. Please turn on your cam, 'no? So everyone, tayo, maka-connect tayo kahit sa mga taas-taas kilay lang, ngiti-ngiti lang, gano'n. Ayan, turn on your cam tapos i-ano mo na ngayon, i-disable mo muna yung turn off na cam. Disable mo na yung pagte-turn off, naka-turn on muna dapat yung cam. Ayan, sige hangga't hindi pa naka-turn on lahat, turn on mo na para alam namin kapag umihi ka, alam namin kapag wala ka diyan. Game na, turn on na. Turn on na po. Na-turn on na ba ang lahat? Ayan. Thank you, Lord. Thank you, God. Ayun. Yay! Nag-turn on na sila. Okay, may ilan pa. Come on, turn on your cam. Ayan. So, alam niyo yung, let's claim na yung pagbukas natin ng cam, yung pinakabintana natin, no? Yun yung pinaka-window natin where the presence of God will flow, where the blessing, where the things that the Lord wants you to receive today will flow. So, turn on your cam. So, you will receive this afternoon. Ayun. So, I thank the Lord for all your lives, no? Maraming salamat sa inyo pong mga buhay. Kami po ay personally na bless po sa ginagawa po ng Lord sa inyo pong mga buhay, no? Yung iba dito, nakikita din talaga namin yung mga posts nila online. So, ganun din, yung youth revivalists. Grabe man, grabe, grabe talaga. Grabe, parang yun, auto on yung apoy mo kapag nakita mo yung mga post nila at yung ginagawa ng Lord sa buhay nila. Parang hindi man kami nagkakakamustahan. Pero since day one that we met them, we just know the Lord is really on the move in their life, and praise unto the Lord, And alam natin 'yan, whenever we see people on fire, nakaka-on fire talaga. Ang daming pagkakataon po while we are street preaching, maraming nagme-message po sa amin na, "Ay, grabe po, alam niyo po, dahil po sa nakapanood po kami ng inyong street preaching, dahil naantibayanan po namin yung ginagawa ng Lord sa inyo pong buhay. Ngayon po, this is our day one of street preaching. The Lord led us to preach the gospel." Meron din po nagte-testify na, "Alam niyo po ba, dahil po sa narinig po namin na testimonies niyo kung paano kumikilos si Lord, kahit dun sa mga lugar na hindi po kayo kakilala, dun sa mga lugar na bago niyo lang po napuntahan, eh, ako din po, first time ko po na nag-share kanina sa bus, first time ko po nag-share sa jeep, first time ko po nag-share sa aking katrabaho. May mga gano'n pong testimony ako po personally na nababasa or nagme-message po sa akin na, ay grabe, meron po talagang purpose ang Lord why He allowed us na magpo-post din talaga online or ma-share yung testimony sa iba. Kasi just by seeing how the Lord moves to other Christian, they can help but also be on fire. Amen ba? Amen ba? Sino dito yung nakaka-experience yung kagaya ko na naaapoy ka din kapag nakikita mo yung mga tao nag-aapoy? Amen? And I believe, ngayon pa lang na magkakasama tayo dito, na maka-join ka pa lang dito sa even without me speaking, kahit wala pa nagsasalita dito sa Google Meet na to, nag-aapoy ka na. Tama ba? Kasi totoo, yung apoy ng Panginoon nakakahawa. And yung purpose naman, ba't ka pinag-aapoy ng Panginoon, hindi lang yan para sa'yo. It's really contagious and it's for you to be contagious. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan naghahawa ka ng apoy, or sabi mo nakakahawa yung apoy mo, wala palang katabi, no? Sige, sarili mo na lang. Nakakahawa ang apoy ng Lord na nilagay sa'yo. Nakakahawa yung apoy na yan. So, in those times po, na parang naisip mo, ano ba 'yan, ano lang 'to, saglit lang 'to, baka mainit lang ako ngayon, try ko muna bukas baka wala na 'to, baka hindi naman talaga 'to pinapagawa ng Lord. No, yung apoy talaga na 'yan may purpose 'yan, ba't yan nilagay sa'yo ng Lord. And din yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba, how to steward your fire? Yan. Kasi madaling maka-receive ng apoy. Sabi ko nga po sa inyo, makakita ka lang ng isang post na may nagte-testify, nakita ka nag-aapoy na nagpe-preach, grabe, parang kaya ko yun, alam ko may bibig ako, ta's alam ko naman yung sinasabi niya, hindi naman yun malalim na Bible, mga Bible teaching. Kaya ko yun. Puwede pala yun, gusto ko din gawin. 'Di ba ang bilis mag-apoy, ang daling maka-receive ng apoy, ang daling ma-ignite yung apoy, maka-attend ka ng event, campus ministry o kaya youth camp, 'di ba? O isang Sunday service na maapoy, 'di ba?
mag-aano naman yung fire mo, ma-ignite na naman yung fire mo, ano pa, whenever mag-aano ka, magpe-pray ka sa secret place, the Lord can set you on fire. Yun. But, ang mahirap is how to steward that fire. So, most of us, marami na-experience ang mga Kristiyano po, ay jump from being on fire to having no fire. Jump from one fire to no fire. So, parang talon-talon na okay, kaya jump from one youth camp to another, from one event to another. Why? Because the fire was not steward. Kasi yung apoy ay hindi po naaalagaan. Kaya, okay, dumating yung apoy pero mamamatay na ulit. So, kailangan ko na naman. Baka kailangan consistent ako na makipag-usap sa mga revivalist na to. Ay, dapat consistent siguro ako na sila lang yung lagi kong kasama para lagi akong maapoy. But the truth is, you have the responsibility to steward that fire. Kasi alam natin yan, magkakasama tayo at one time, magkakasama tayo at one point, pero hindi lagi. Kahit tayo sa church, tama po ba? Pwede tayo magkakasama ng Sunday, pero hindi na tayo magkakasama the rest of the week. Amen po. So, maliban na lang doon sa mga missionaries dyan na araw-araw magkasama, hindi na naghiwa-hiwalay. Diba? Pero the usual is, there will also really be a point na magsasolo talaga tayo. That na alam mo talaga na yung responsibility para maalagaan yung apoy ay nasa iyo. Wala sa pastor mo, wala doon sa leader mo, wala doon sa kapwa mo Kristiyano, kundi ikaw talaga. Kasi 'di ba, kahit naman pagharap natin kay Lord, hindi naman tatanungin ng Lord, anong ginawa ng nanay mo, ba't namatay yung apoy mo? 'Di ba hindi? Ikaw kahit pa nga mainit, maapoy yung nanay mo, maapoy yung pastor mo, tapos ikaw naman, namatay yung apoy mo, nawala na yung desire mo sa Panginoon. Pagharap mo kay Lord, wala, kanya-kanya tayo doon ng pagsusulit. Amen po. Kaya kanya-kanya din tayo ng pag-aalaga ng ating apoy. Ngayon, meron po akong mga isi-share ng mga bagay tungkol po sa ating apoy na makakatulong na pag nalaman natin ng mga bagay nito, if we are reminded with these things, I hope we will be able to steward our fire well. Ano po? So, basahin natin yung Acts chapter 28. Yan. Ito pong chapter na ito po yung panahon na si Paul ay bumaba galing dun sa pagsisail nila papuntang Rome. So, on the way sila sa Rome, tapos nagkaroon ng shipwreck. Alam niyo po yan Nagkaroon po yung nasira yung kanilang barko, tapos kaya kinailangan nila na mag-stop over. Hindi ko po alam kung Rome na po iyon. Pero ang lugar na kanila pong napag-stop overan ay Malta. Ano po, sa island of Malta. So, babasahin ko po sa inyo pong mga may Bible po diyan, maganda po kayo po ay sumabay po kayo sa pagbasa po natin. Ang gagamitin ko po ay NLT dahil ito pong available sa akin na Bible din Acts chapter 28, verses 1 onwards. Once we were safe on shore, we learned that we were on the island of Malta. The people of the island were very kind to us. It was cold and rainy, so they built a fire on the shore to welcome us. As Paul gathered an armful of sticks and was laying on the fire, ay gusto ko yan, may pa-Bible verse. As Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire, a poisonous snake, driven out by the heat, beat him on the head. The people of the island saw it hanging from his hand and said to each other, "A murderer, no doubt. Though he escaped the sea, justice will not permit him to live." But Paul shook off the snake into the fire and was unharmed. The people waited for him to swell up or suddenly drop dead. But when they had waited a long time and saw that he wasn't harmed, they changed their minds and decided he was a god. Ayan, so atin po munang anong sasabihin ko dito? Atin po munang i-pause ang ating pagbabasa. Yan, maganda sana Tagalog yung ating nabasa, pero ito pong available sa akin na verse. Pero himayin po natin at medyo tatagalogin po natin ito. Okay, ito pong first part na ating nabasa dito. So, dahil po pagbaba po nila nung sa may shore, nag-build po ng fire ang mga taga doon. Winelcome po sila. Dahil maulan po noon, malamig, so pinag-build po sila ng fire. So, in short, meron pong apoy. Ngayon doon sa apoy po na yon, si Paul po ay nung nag-gather siya ng sticks, nung nilalagay niya ito sa apoy, meron pong lumabas na viper po, poisonous snake. Galing po doon sa init nung apoy.
And I I realized ano po, na kapag ka pala ikaw ay nag-aapoy, the enemy can't help but be exposed. Alam niyo po 'yun? Sino po dito yung naka-experience kung kailan ka nag-aapoy, dun nagkaroon parang alam mo 'yun, all this time naman nananahimik naman yung nanay mo, 'di ba? Parang gala ka naman ng gala, pero nung kay Lord ka na, para kay Lord na yung paggala mo, parang iba na yung reaksyon ng nanay mo, 'di ba? Bakit gano'n? Yung mga ano mo naman, yung mga paligid mo naman parang nung ikaw sa dati mong buhay wala naman silang pakialam sa'yo. Pero ngayon na ikaw nagpapagamit ka sa Panginoon, parang biglang merong pagpipigil, laging parang ngayon parang biglang may pag-atake. And alam ko po na-experience mo 'yan kapag ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon. And when you are on fire, mapapansin mo that, bakit gano'n? Kung kailan ako may gagawin na para kay Lord, kung kailan ako nagsimulang mag-apoy, bigla na lamang may uusbong na battle, bigla na lamang may uusbong na attack mula doon sa kaaway. And yung apoy po natin, the Lord use that to expose the enemy, to expose yung viper sa ating buhay, to expose poisonous snakes sa ating pong buhay. And yun po yung maganda dun sa apoy natin. Though yung pag-expose nung enemy na yun, hindi siya para i-ignore mo or hindi ka para matakot doon, hindi ka para tumakbo doon. You have to battle it head on. Dahil ikaw ay, ito kailangan natin tandaan, hindi dahil inaatake ka ng kaaway, ay ibig sabihin hindi ka na sinasamahan ng Panginoon. Hindi dahil may na-expose na gawa ng kaaway sa buhay mo, hindi dahil may biglang umatake sa'yo, may biglang atake sa'yo ang kaaway, ay ibig sabihin hindi ka na sinasamahan ng Panginoon. Alam niyo po, just because you are under attack doesn't mean the Lord is not with you. Whenever the Lord exposes the enemy, remember that the Lord allow it to be exposed for you to battle head on. And marami sa atin, alam mo yan yung moment na ikaw'y nag-apoy, tapos biglang nagkaroon ng attack, biglang sasabihin mo, ay, hindi to will ng Lord. Ay naku, biglang may atake, baka hindi ito gusto ng Lord. Pero hindi mo alam, hindi pala siya patakbo. Yung pagdating pala ng problema na yon, yung pagdating pala ng atake na yun ng kaaway, ang purpose pala nun is for you to battle and to overcome. So, meron tayong kilala diyan na propeta na inatake ng kaaway nung bumaba yung apoy. Remember Elijah? Naalala niyo po si Elijah sa 1 Kings chapter 18. Sabi ni Elijah, yung bago yung dating dun sa Mount Carmel, ganyan. 'Di ba po, ipinresent niya yung sarili niya doon kay Haring Ahab. 'Di ba sabi niya, but Elijah said, I swear by the Lord Almighty, in whose presence I stand, that I will present myself to Ahab this very day. And then, nung pinresent niya yung sarili niya kay Ahab, ang tapang niya talaga. Sabi niya, sige, palabasin mo lahat ng mga Israel, lahat ng mga propeta mo, na propeta ni Baal at propeta ni Asherah, lahat sila na sumusuporta at sinusuportahan ni Jezebel. Palabasin mo at ako, yung makikipag-contest siya, yung pagbaba ng apoy. Naalala niyo po yun? Naalala niyo po? At ano yung nangyari? So, natalo yung mga kalaban, yung mga propeta, walang bumabang apoy sa kanila. Pero kay Elijah, bumaba po yung apoy ng Panginoon. Kung maalala niyo po doon sa sumunod ng mga verses, sabi doon, the fire of the Lord flashed down from heaven. The fire of the Lord flashed down from heaven. So may apoy na naman. And remember, ano ginawa ni Elijah? Pinapatay niya yung mga propeta. 400 ata yun, 450 na mga propeta na kalaban niya, propeta ni Baal at saka ni Asherah. Pero naalala niyo ba, doon, nung bumaba yung apoy na yon, nangyari na yon, lumabas si Jezebel sa kanyang buhay. Naalala niyo ba? And then, this is what Jezebel said. Nasabi ni Jezebel, so Jezebel sent this message to Elijah, may the gods strike me and kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them. Elijah was afraid and fled for his life. Aruy. Imagine, ang tapang-tapang niya nagsimula, ang tapang-tapang niya nung humarap siya kay Ahab, tapang-tapang niya nung nagtatawag siya ng apoy, but when the fire fell down, and remember si Jezebel po, nandun na siya, existing na siya during that time, hindi siya yung biglang sumulpot
nandun lang siya. Pero siya ay biglang na-expose, I mean, nagda-direct attack siya kay Elijah. Kasi naalala niyo po, before that, si Jezebel ay pinapatay niya yung ibang mga propeta. Kaya sabi ni Obadiah po ata yun, sabi niya, alam mo, pinapatay niyo yung mga propeta, kaya 100 propeta yung tinago ko. Nagtago ako dun sa kasi yung yung pinapadala niya kay Ahab, sabi niya, uy, sabihin mo kay Ahab, ako'y makikipagtagpo sa kanya. Ayaw niya, sabi niya kasi, hello, alam mo ba, pinapapatay nila yung mga propeta, na ako nga yung nagtago dun sa 100, at alam ng Diyos na ako'y tapat. Ganon. Ganon yung pagkakatakot ng tao na yun, dahil baka hindi harapin ni Ahab. So, ibig sabihin, Jezebel is there, already attacking the man and woman of God. Pero this time, biglang yung atake niya kay Elijah lang, yung specific kay Elijah na, uy, patayin ako ng mga Diyos kapag hindi kita napatay, kagaya ng pagpatay mo sa kanila. Ganon yung sabi ni Jezebel. And anong reaction ni Elijah? Elijah was afraid and fled for his life. Imagine po, sobrang tapang ni Elijah before. Then the fire came, and then Jezebel. Sino dito yung naka-experience na kung kailan ka nag-aapoy, biglang may lumabas ng mga Jezebelic spirit? Naku, si Jezebel, biglang nandyan. Biglang bawal yan, hindi pwede yan, tapusin na yan. Amen! Nyo. Kapag yan hindi nyo tinapos, akong tatapos sa inyo. Diba? Mag-submit kayo. Hindi pwedeng ganyan, hindi to pwedeng ganyan, hindi yan sa Diyos. Ang ginagawa nyo ay sa demonyo, yung mga ganyan. Diba? And may mga threat. Ang dami talagang threat. And how do you respond with that threat? Paano tayo mag-respond sa threat na yon ng kaaway? Ano po? Sabi po dito, when the fire of the Lord come down, be ready for the attack of the enemy. The enemy will be exposed and attack you. Any kind of attack of the enemy exposes things you haven't surrendered in the Lord. Alam niyo po ba, kahit na ano pang uri ng atake ng kaaway yan, whether papadaanin yan sa magitan ng pamilya mo, na pwedeng sasabihin mo, kasi kapag ginawa ko to, guys, medyo hinto muna ako, papalamig lang ako kasi yung family ko yung madadamay eh. Yeah, may mga ganyan. O kaya, guys, muna po ako, time first muna kasi mapapagchismisan ako ng maigi. Time first muna kasi baka madamay yung yung pastor ko, baka madamay yung church ko, 'di ba? Yung mga ganyan. Yung mukha siyang ano bang tawag doon? Mukha siyang valid na ang iniisip mo ay ibang tao. But every attack of the enemy against you, yung pagtakbo mo doon, the reality is you are running for your life. Na ang end goal nun is mapapahiya ka, magbabago yung image mo, hindi ka na i-honor ng ibang tao, o kaya magiging mukha kang rebelde, o kaya naman ay magiging yung pinag-uusapan ng bayan, o kaya kakaayawan ka ng mga tao, may rejection kang kakalabanin, may paninira sa'yo. So parang nasa isip mo, okay, na lang to, hindi to will ng Lord, tigil ko na lang to. Or hindi ko na lang gagawin, mali itong pagkakaapoy ko na ito. Pwedeng ganun yung feeling mo, pero yung alam mo, pag it will just boils down to running and saving for your life. Na pwedeng isipin mo, naku, hindi kasi pwede kasi kailangan, my first ministry is my family. So, syempre, kung hindi okay sa nanay ko, hindi okay sa tatay ko yung pagpipreach ng gospel, hindi pwede muna. Kailangan ko muna silang pakinggan. Kailangan ko muna na subside lang muna. You know that it is valid, pero alam mo, there's no greater authority than the Lord. We're saying that you honor your parents, you honor other people, but the highest authority is the Lord. And alam niyo po, ang sinasabi ko po dito ay, I experienced it before regarding sa aking pong family, na ba't ganun? Nung nag-start po kami, kasi before po, kami po ay nagta-travel. Mga walang kwentang gala, bago po kami i-revive ng Lord, nakakarating kami kung saan-saan. Madaling araw, inabot kami ng kwentuhan mula 10:00, inabot ka ng dating buhay po namin ito ha. Inabot po kami ng 10:00 ng kwentuhan, bigla namin maisip, guys, ang banas, swimming tayo. Gano'n na kami no'n, G na kami kahit saan. So tapos wala pa kaming pupuntahan, on the way na lang kami maghahanap kung saan kami pupunta. 'Di ba? Parang wala, on the go lang talaga. 'Yun yung dati mo naming buhay. Pero no'n,
parang okay, smooth ang lahat kahit travel lang yun na walang kwenta. Pero ngayon po bigla nung may ipapagawa po ang Lord, ito na bigla na parang ba't gano'n? Parang biglang parang may kailangan kong i-consider, gano'n. Biglang may kailangan kang i-consider na sinasabi nila na, "Uy ano, delikado 'yan, may danger diyan. Uy, ano ka naman, ganito ka naman, nagbigay ka naman ng time dito, nagbigay ka ng time diyan." O kaya naman, "Uy, hindi mo na inuuna yung family mo." Alam mo yon yung mga tactic ng kaaway. Pero alam niyo po, as you become faithful pala, yung making sure na ino-honor mo yung iyong family, ino-honor mo yung mga tao na dapat i-honor, but you are obeying the Lord above all. You will see how the Lord will move in their hearts. Kung paano pong si Lord mismo yung mangungusap sa puso nila na wala, iniisip ko nun, ano bang gagawin ko, Lord? Ano ba ako? Magdadrama ba ako? Lord, magdadrama ba ako sa mga magulang ko na, alam mo ba yung buhay ko? Ako, I sold out na kay Lord. Kung ako pagbabawalan mo, ano pang mangyayari sa'kin? Yung ganun mga pinaplano ko, naggagawa na ako ng script na, "Ma, alam mo ba? Dad, alam niyo po ba? Imagine niyo na lang ako ay sundalo." 'Di ba ang mga sundalo 'pag nagpi-PMA 'yan, parang ano, once a month, once a year ata umuuwi mula dun sa training nila. O imagine niyo na lang, gano'n ako kasi sundalo ako ng Diyos. Yes, oh, puwede niyong gamitin yang script na 'yan. Pero guys, hindi ko nagamit yun. Kasi inaantay ko yung moment na yun na kapag talagang nagkasagaran na, prepared ako sa script ko para alam ko yung sasabihin ko. Kasi pero hindi ko lang tumigil eh. Pero alam niyo po, hindi ako umabot doon. Nakita ko na lang how the Lord changes their heart, how the Lord kasi mahirap naman talaga intindihin. Paano ka naman maiintindihan? Halos hindi ka na umuwi sa bahay. Tapos, nagsuko ka ng work mo. Ano yun? Parang ano yun? Hoy, pinag-aral kita. Parang ganon. Uy, paano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ganyan na yung ginagawa mo, saan sa kayo nakakarating? Paano masigurado na safe kayo diyan, ganito, ganyan. Alam niyo, it end up that my parents is one of our supporter and our intercessors sa mga ginagawa po namin na ito, and it's really the Lord. Ano po, it's really the Lord kasi nakita po nila kung paano kumilos ang Diyos. Nakita po nila. Alam niyo po, isa pa pong patotoo, meron po akong mga kamag-anak na ano naman, nung mga moment na nasa transition pa ang aking mga magulang, meron namang mga talaga namang marisol, talagang sulsul ng sulsul na, "Oh, yung anak mo, hindi mo ba alam delikado yung ginagawa nila. Baka kailangan mo silang pag-ingatan, kausapin mo yun, pag-ingatan mo yun." Tapos sabi ko, "Ano pong sabi niyo?" Sabi daw ng nanay ko, ano ba sabi niya? Sabi niya, "Ay naku, alam mo, hindi ako aalam sa kanila. Alam nila yung ginagawa nila." Gano'n lang yung nasabi niya. Tapos sabi ko, "Naku, may kaano 'to, may kabaliktad." Parang gano'n yung nasa isip ko, parang medyo light, eh, hindi masyadong palaban. Kaya sabi ko, "Lord, kailangan ko 'to ilaban sa prayer kasi hindi ko na puwede i-ano yung mga yun, i-confront." Alam niyo po, I declare in my prayer na, "Lord, sila mismo yung makakita ng ginagawa mo, and even them, God, babaguhin mo yung heart nila." Alam niyo po, yung mga nagsusulsul na yon. After few months ng pagsusul nila, binago ni Lord ang heart nila. From manunulsol, alam niyo po, dumating po yung time, ginagawa na rin nila yung ginagawa namin. Come on. Tapos binabalita nila na, "Oh, nag-street preaching din kami." Hoy, alam mo ba, kami yung nasa evangelism ministry namin, tapos sinasabi ng mga pastor namin na ano, grabe daw yung ginagawa dun sa ministry ng evangelism namin. Kasi nga may mga tao talaga na dinadala ang Lord through street preaching. Grabe, imagine mo, nagpe-persecute Christian yun, pero kinilos ni Lord ang heart nila. So wala na ngayong nagnunusul. Parang ano, bumigay na. So imagine nyo, those are attacks of the enemy, Jezebelic accusations, lies of the enemy, lahat to intimidate you for you to run for your life. Imagine nyo if we step down, okay, ano na lang muna, break guys, kasi ano naman, legit naman yung sinasabi nila. They just care for us kasi legit eh, kapamilya yun eh. Wala naman sila makukuha sa mga sinasabi nila, 'di ba? Pero they just really care. Pero imagine nyo kung tinigil ko po yung mga ginawa ko, maiwan ako ngayon, hindi ako na iwan ako, tuloy yung mga kasama ko, ako iiwan, nagmumukmuk ako sa bahay, patay yung apoy ko, baka may work ako, baka okay, wala, 'di ba? Pero imagine niyo po ngayon, because yun pala, enemy pala yun that you have to battle head on, hindi by flesh but in the spirit. The Lord will be with you in that battle. No, just because the enemy is attacking you, it doesn't mean that the Lord is not with you. Ano po, during all those attack, the Lord is
with you. So make sure that you will not dishonor other people, that you will not rebel sa iyong authority, but you make sure that you obey the Lord, but also battle in the spirit. Ano po, sobrang laki yun, hindi pwedeng murmur ka lang ng murmur, hindi pwedeng give up ka kasi ka pa lumalaban, di ba? Give up ka lang kasi nahihirapan ka na, nasasaktan ka na kasi puro lies, accusation, kung ano-anong sinasabi sa'yo, di ba? Ano-anong pang i-intimidate ng kaaway sa'yo. Malamang, iaatake yan, maapoy ka eh. Ano? Aatakihin ka, maapoy ka eh. Amen po ba? Ngayon, again, remind yourself, sa moment na inaatake ka, alam mo, yung inaatake, yung pag-atake ng kaaway, it expose something within, which is ano yung unsurrendered part ng buhay mo. Na-expose yun sa'yo na okay, inatake niya yung image ko sa Facebook. Okay, may nagsasabi na ito palang ginagawa ko. Oh, hala, makikita ng classmates ko. Okay, yung attack na 'to, maaapektuhan yung image ko sa ka-work ko. O kaya hindi na ako nakakasama sa family gathering. Naku, dati ako yung pinakabangka sa'min, ako talaga yung sasabihin nila family-oriented. Ngayon hindi, hindi na gano'n. Alam mo yun, yung parang maiisip mo na sasabihin sa'yo ng kaaway na napag-iwanan ka na, wala nang sa'yo. But do you remember ba yung sabi sa Matthew chapter 10 verse 28? Don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your, sorry, hindi pala ito, mamaya. Matthew chapter 16 verse 25, sabi dito, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. May isa pang verse na sabi doon, kung hindi mo kayang iwan ang iyong mga magulang, ang iyong mga anak, at maging ang iyong sarili, isuko ang iyong sarili sa pagsunod sa Panginoon, hindi mo kayang sumunod kay Lord kung hindi mo daw kayang gawin yun. I'm not saying na i-abandon mo lahat yan na, uy, hindi ganun yung sinasabi ko, do not hear what I am not saying. Hindi ko sinasabi na iwanan mo yung pamilya mo. Because ako, kahit tuloy-tuloy po itong aming ginagawa, we're fine with our family. In Jesus' name, I apply the blood of Jesus. No, I mean, si Lord po ang nagsustain talaga. Hindi po, alam ko pong wala na po, hindi na po talaga, out of my control na po talaga. Pero, si Lord po talaga ang nagsustain. Ano po, anong balik ba ako doon? Ayun, so, mararamdaman niyo po talaga na bakit ganun na pag iwanan ako. Masakit po talaga, guys. Masakit po talaga na mararamdaman mo na, ba't ganun lahat na lang kinuha na sa akin? Parang wala na akong life for myself. That's right. Kasi as long as you are living for yourself, you cannot follow Jesus. Why? 'Di ba? 'Di ba? Sabi ni Lord, deny yourself. And follow me, sino man daw ang nagnanais na iligtas ang kanyang sariling buhay, ay mawawalan ito. Kung sino yung willing i-give up ito ay yung totoong magkakaroon ng totoong buhay. Alam niyo po, hindi totoo yung sinasabi ng kaaway na nawawalan ka sa moment na ikaw ay sumusuko sa Panginoon. Sa moment na binibigay mo ang lahat sa Lord. Yung totoo sa Lord talaga, hindi para sa'yo, hindi para sa fame mo, hindi para sa gusto mo lang, kundi yung talagang will ng Lord, yung talagang lumalakad ka sa kalooban ng Lord. As you give it up to the Lord, as you surrender it to the Lord, alam niyo po, sasa iyo yung tunay na buhay, yung ganap na buhay. Ang lahat ng inaalala mo, kasi maniwala ka sa akin, yung mga inaalala mo, aalalahanin mo din yan kahit pa hindi ka nagpapagamit kay Lord. So, mapagamit ka na kay Lord. Worth it yung lahat ng yan. Worth it yung lahat ng yan na babanggain mo, worth it yung lahat ng yan na bibitawan mo. Kasi hindi mo yun binibitawan sa tao, hindi mo yun ibinibigay para lang sa future mo dito sa lupa. You're giving it in the hands of the Lord. That's why, yung balik dun sa'yo, eternal yun. So, balik ako dun sa attack ng kaaway. Yung attack ng kaaway, lagi yan, it will boils down to, you are afraid. Kung bakit ka tatakbo sa atake ng kaaway is because you are afraid to lose your life, to lose yourself, to lose your image, your good image, your famous image, your special image, your cute image, your filtered image, lahat ng yon. Ano po, yun yung inaatake ng kaaway. That's why you will run. You will run. Meron pong atake sa amin. Ano bang attack? Chismis naman. May mga ganang chismis na hindi na lang sa yung mga kalapit, meron naman mga online peeps or other people that is also in the ministry
na parang saan galing yun? Saan galing yun? Tapos parang mapapaisip ko, "Hala, 'wag na lang tayo tuloy, gano'n ang tingin sa atin ng mga tao." Gano'n. So, gusto ng kaaway gano'n ka, gano'n yung reaction mo, yung talagang ano ka, bumibenta sa'yo yung mga lies at yung mga atake sa'yo niya, yung mga intimidation, yung mga fear, gusto niya you will run for your life. Yun talaga, it will always boils down to run for your life. Ano naman kung sabihan ka na ng mga ganitong bagay na hindi naman totoo. Ano naman, magkapatong-patong man yung lies, yung chismis o gawa ng kaaway, hello, you are not building yourself here. You are not building your image here. You are building the kingdom of God. You are carrying the fire of the Lord. That's not your own fire. That's not your own kingdom. That's not your own name. You are carrying the name above all names. So, ang goal nga, mawala ka. Ano naman kung masira ka? Amen? Ano naman kung masira ka? Ano naman kung madantuan yung pangalan mo? Hello, ang mahalaga ay ang pangalan ni Jesus. Amen? Amen po. Maalala mo yung mga disciples before? Naalala ko yung kay Paul eh. Imagine mo, parang hinagupit siya. Tapos parang kinaladkad dun sa ano, na to the point na akala ng mga tao patay na siya. Tapos pinalibutan siya ng mga believers. Okay, tayo ulit. Tapos nag-enjoy na siya. Happy-happy na naman siya. Okay. Okay, tapos na, nakagupit na ako. Pero tuloy, preach ulit. Grabe 'no, bilis mag-move on. Wala man lang grabe sila Lord. Ay guys, wait lang, mag-secret place muna ako at ako ay luluhod sa Panginoon. Ang tindi ng ginawa nila sa akin at kailangan ko muna ma-deliver sa pain. I just really have to forgive them. Hindi eh, pagkatayo niya, sabi dun sa word of God, punta agad sa kabilang baryo. Grabe 'no, grabe wala. Ano nga, yun nga yung sabi dito sa verse Matthew chapter 10 verse 28, don't be afraid of those who want to kill your body. Huwag kang matakot sa mga tao na kaya lang pumatay ng katawan mo. Ano namang threat yan? Ano man, di ba? Wala ka pa nga nare-receive na threat na papatayin kita pag tinuloy mo yung street preaching na yan. Alam mo, papatayin ko yung buong pamilya nyo kapag ka tuloy-tuloy yung paglilingkod mo sa Diyos. Wala pa, ganun tayong nare-receive di ba? Wala pang may baril na ganyan. Ano, tutuloy mo ba yung pag-preach mo na yan? O hindi. Wala pa tayong ganun. Pero sinabi dito, do not be afraid of those who want to kill your body. Ano pa lang yung namamatay sa atin, ego? Ano pa lang yung pinapatay sa atin, pride? Ano pa lang yung pinapatay sa atin, image? Ano pa lang yung pinapatay sa atin, yung eagerness natin, di ba? Ano pa lang yung tinatanggal sa atin, yung laziness natin? Di ba? Yung character natin. Because they cannot touch your soul, for only God can destroy both soul and body in hell. Dito po papasok yung fear of the Lord. Fear of the Lord. Para ikaw ay mawala yung takot mo sa tao, yung takot mo para sa sarili mo, yung takot mo para sa sarili mong buhay, takot para sa pamilya mo, takot mo na mawalan. Ano mang uri ng takot yan dito sa mundo, have fear for the Lord. Fear of the Lord, hindi yung takot ka sa Diyos, kundi may takot ka sa Diyos. Meron kang matinding pagtingala sa kapangyarihan niya. Alam mo yun? Kasi ang marami sa atin, kaya tayo tatakbo, takot lang tayo kasi ayaw daw ng ganito. Ay, daw pwede. Ay, bawal, mapapahiya tayo niyan. Naku, alam niyo po yung grabe naman talaga. Imagine niyo po, pumunta ka dun sa lugar na ito pong one time kasi pinapunta po kami ng Lord dun sa La Union, dun sa San Juan, La Union. Sino dito na gusto niya din matuto mag-surfing? Nung dati kong life, sabi ko gusto ko magpunta dun sa La Union kasi parang dun marami yung nagsisurf talaga. Tapos nag-search pa ako dun, magkano kaya pagka may surfing lessons. Tapos sinishare ko sa kanila, siguro dadalhin tayo ni Lord sa surfing, ganun, tapos makakapag-surf tayo. Medyo ano-ano pa ako nun. Tapos, nung totoo na ito na, punta kami dun. Okay, walang surfing. Wala ng surfing. Okay, sa harap naman nagsu-surfing, ikaw ay magpe-preaching. Oh my gosh, nangangatog talaga ako. Buti na lang hindi ako yung naka-assign na mauuna. So, imagine niyo po iniisip ko talaga no'n, naglalaban talaga sa isip ko. Okay, sigurado naman ako hindi naman magagalit sa'min si Lord 'pag hindi naman namin 'to ginawa. Pero iniisip ko din, ba't hindi namin gagawin? Okay, natatakot kami, napapahiya sa mga tao, nalalapitan kami ng mga tanod doon, na bawal po dito. Ang mga baliw ba kayo? Ba't kayo nagsisigaw diyan? Kita niyo ng beach 'to? O kaya natatakot ba kami na batuhin kami ng mga sand na gano'n talaga habang itong mga kasama ko, nagpe-prepare na sila, ganyan. Si AJ, hawak na siya, ready na siya, punta na siya do'n sa gitna. Ako, ito yung inilalaban ko sa isip ko na, okay, ano bang puwedeng worst na gawin sa'min na kinakatakot ko? Okay, ba't matatakot na mapahiya kami? Ano naman, hindi. Kailangan patay na ako sa sarili ko. Image ko lang 'yun.
Tapos ano pa ba, mabidyohan man kami dito at mag-viral, eh, ano naman, mag-viral ang word ng Lord, eh, apoy na naman dito yung mga Kristiyano. 'Di ba parang gano'n nilalawad ko sa isip ko, ano ba yung mga kinakatakot ko, sige, buhusan kami dito ng alak dahil may nagyoyosi do'n, may nag-aalak do'n, tapos bigla kami mag-preach ng gospel, batuhin kami ng surfing board. Wala, ano pala, lahat pala ng kinakatakot ko, ba't ayaw ko magpi-preach dito, eh, dahil para pala sa sarili ko. It's because I wanna run for my life. And then remind yourself during those days na okay, whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Imagine nyo po, itong moment po na ito, sinabi to ni Jesus kay Peter nung sinasabi ni Pedro na, uy, Lord, ano ba yung sabi ni Pedro dito? Yung sabi niya na ah, ano yun? Lord of heaven forbid, this will not happen to you. Parang something like that. Yung sinabi ni Jesus sa mga disciples na, uy guys, alam niyo ba, terrible things will happen to me doon sa Jerusalem. And then I will die. But after 3 days, I will rise again. Then sabi ni Peter, oh Lord forbid, heaven forbid, ganyan, this will not happen to you. Sabi ni Jesus, ano yun? Yung get behind thee, Satan, parang ganyan. Parang nirebuke ni Jesus when Peter wants Jesus to run for his life. Ito yung sinabi ni Jesus, na sinabi niya na sino man ang gusto na isave yung sarili niya, yung sarili niyang buhay, tumakbo para sa sarili niyang buhay, mawawalan nito. Pero kung sino man yung tatakbuhin yung kanyang, but those who are willing to give up his life to follow the Lord, no, will really find the real life. Ano po, ito yung sinabi ni Jesus nung moment na gusto ni Peter na, run for your life, Jesus, wag mo ngayaan na mangyari yun sa'yo. So, every attack of the enemy, it will just boils down to fear of losing your life. Fear of losing your life. Wala eh, kahit paano yan eh. Fear of yung talaga, mabawasan ka, maanuhan ka. Wala, it's always boils down sa iyo. It's really attack sa iyo. Ngayon, if you haven't given up your life kay Lord, na totoo, na legit, madali kasi magsabi, Lord. Diba kaya may sinabi si Lord na, pinipraise niyo ako sa labi, pero hindi naman totoo sa puso. Sabi mo, Lord, I give you my life, I give you my soul. Totoo ba talaga? Diba? Totoo ba talaga? So remind yourself sa moment na hirap ka na gawin yung pinapagawa ng Lord. Amen po? So it's a daily thing. Hindi ko sinasabi dito. Sabi ko nga sa inyo, La Union, fresh na fresh. Oh. Kahit pa sabihin mo na yan, expert na yan siguro mga yan. Every time mag-preach yung mga, hindi na kayo nakabahan. Hindi. Laging may atake ng yung gano'n. Laging may pagtatanong sa sarili na, kaya ko ba to? Naku, ano kaya? Naku, paano pag ganito, ganyan, hindi. Lagi siya kasi we're still here on earth. But you have to really decide to give up your life. Patay na ako. Ano pang papatayin nila sa akin? Patay na nga ako. Si Jesus na yung nabubuhay sa akin. Amen ba? Amen? Amen? Tanong mo sa katabi mo, patay ka na ba? Patay ka na ba? Ayun. So, remember that yung inyo pong, lang po, babalik ako. Yun, so remember po na ang atin pong apoy, it exposes the enemy. No? So it exposes the enemy kaya merong pag-atake. So, ano yung mga kailangan po nating gawin? We have to always be reminded of who we are in the Lord. Always be reminded of who we are in the Lord. Malaking part po ng atin pong pagpapatuloy ng apoy po natin sa Panginoon ay yun pong alam mo kung sino ka sa Panginoon. Kasi yung bawat atake ng kaaway, meron niyang kasama lagi na pag-atake sa kung sino ka kay Lord. Bukod doon sa atakihin ka para tumakbo ka para sa iyong buhay. Most of the attack of the enemy is attacking your identity in the Lord. Ngayon, kung hindi mo alam kung sino ka kay Lord, tatakbo ka na naman. Mamamatay talaga yung apoy mo. Matatapos na naman yung ginagawa mo. So, make sure that your circumstances does not dictate who you are. So there are times na okay, we're going good, okay yung mga ginagawa natin, no one is going against. So tuloy tayo. Pero ayan na, nung someone is going against na, guys, baka wait lang,
time first, 'di ba? Someone is going against na, someone is criticizing us na, okay? Baka titigil na tayo. Why? Kasi yung atin palang identity kay Lord ay identity ay hindi natin alam kung hindi matibay, hindi ba firm, hindi founded sa kung sino tayo. Ano po, imagine mo yung po kay Paul, naalala niyo yung binasa natin kanina, sabi kanina, noong merong ahas na lumabas tapos kinagat siya, sabi ng mga tao, talagang ito mamamatay tao. Kita mo nga naman, hindi siya nakaligtas siya doon sa dagat, pero sabi dito, though that he escaped the sea, justice will not permit him to live. Pero yung yung hustisya ay hindi siya hinayaan na mabuhay. Kasi nga kinagat siya ng ano eh, ng ahas. So tinawag agad siya mamamatay tao talaga 'to. Imagine mo, yung mga tao na nagsisimula ka, alala mo ba, yung mga tao na nagsisimula ka, nang tawag sa'yo, uy, ano na yan, mga kademonyohan yung mga ginagawa yung mga, sa demonyo yung ginagawa ng mga yan. Naku, talaga yung mga yan, iba na, nasisiraan na yan, napasobra na yan sa Bible nila. Yan, yung mga una. Pero imagine nyo to, sabi ng sumunod, but Paul shook off the snake into the fire and was unharmed. Unharmed, wala nangyari. The people waited for him to swell up. So, inantay nila na mamaga tapos mahimatay na, para tapos mamamatay siya kasi, yun, poisonous snake yun eh. But when they had waited a long time and saw that he wasn't harmed, pero nakita nila dumaan ng oras, pero hindi siya nasaktan. Talaga naman yung Tagalog version tayo dito. They changed their minds and decided, nagbagong isip nila, mula doon sa mamatay tao, sabi dito, he was a god. O biglang tinawag siya na god. Imagine mo, those people who demonizes you today, might idolize you tomorrow. Those people who criticize you today might praise you tomorrow. Or the people who praise you today might criticize you tomorrow. Or the people din naman who idolize you today might demonize you tomorrow. So what's the point? Imagine if you are being swayed by what people say about you. If yung identity mo hindi naka-anchor dun sa pagiging anak ng Diyos, hindi ka sigurado, yung hindi mo alam, hindi mo lagi mo nalilimutan na anak nga pala ako ng Diyos. Hindi ako magaling na street preacher, hindi ako malupet na propeta, hindi ako talagang maapoy na ibanghilista. Okay, it can happen, it might be me, pero it boils down to ako ay anak ng Diyos. I'm telling you, hindi takot ang demonyo sa'yo dahil special ka. Takot ang demonyo sa'yo dahil anak ka ng Diyos. Kung naisip mo, huy, alam mo, when people shake hands with me, ramdam nila na may mainit sa kamay ko. Kung may mga ganyan, naisip ka na, uy, pag nililay hands ko yung mga tao, alam ko talaga patumbay ang mga yan. Kaya nasa maisip mo talagang, feeling ko, medyo may something sa akin na wala sa iba. Yan, may mga ganyan. Kaya medyo parang pataas ka, parang biglang nadadagdagan ka. Parang may something sa'yo na nalilift up, ganan. Kaya naman kapag may sinabi sa'yo, alam mo sa grupo niyo ikaw yung pinakawalang kwenta. Ikaw yung pa-picture-picture lang. Ikaw yung walang apoy mag-preach. Ayan, biglang, ayoko na sumama guys. Hindi ito yung calling ko. Di ba? Mga ganyan. Kasi nga, yung identity mo nakabase doon sa, sorry guys puro street preaching yung yung aking yung topic ko, yung mga example ko. Kasi nagpe-prepare ako sa street preaching mamaya. Yes. Hindi, pero guys, yung pagkakatawag sa'yo ng Lord, kapag yan nakadepende sa kung paano ka tingnan ng tao or kung ano yung nung response ng paligid mo, ano yung circumstance mo, nagkaroon ka ng problema, nagkaroon bigla ng trials, ng testing, bigla na lang, alam mo yun, bigla ka nagiging swayable, biglang naiiba. Bakit po? Dahil hindi pala founded yung identity mo kay Kristo. Okay? So remind yourself every time, anak ako ng Diyos. At kahit ilang beses ako na magkamali sa street preaching, ilang beses man ako na ako ay namatay ang aking apoy, pero ako'y babangon ulit. Ako may nadapa na tisod, hindi mababago. Ako ay anak ng Diyos sa patuloy na lumalaban sa kasalanan, hindi na namumuhay sa kasalanan dahil ang Diyos ko ay si Kristo na, patay na ako sa sarili ko at si Jesus na ang namumuhay sa akin. Amen? Amen? Amen po ba? Sabihin mo, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Amen? So, there are times po that you will be discouraged kapag ka ang iyong sarili ay pagka ikaw ay hindi ka nakaano doon sa anak ka ng Lord. Ang mangyayari kapag may battle, may attack, lagi kang madi-discourage.
Tapos kapagka naman mayroong success, magiging mayabang ka naman. So 'pag may magandang nangyayari, kapagka may maganda kang nagawa, nagiging mayabang ka. Tapos pagka may failure o kaya may hindi magandang pangyayari, ano ka naman, nandun ka naman sa discouragement. So parang ano ka lang, lipat-lipat ka lang mula doon sa discouragement, pride, discouragement, pride, discouragement, pride. Why? Kasi nakadepende sa pangyayari, sa achievement, sa circumstance, sa sinasabi ng iba, sa resulta ng ginagawa mo, ang iyong identity. It should be founded sa kung sino ka sa Panginoon. At hindi, yung call mo ay hindi ikaw yun. Hindi dahil ebangelista ka, propeta ka, o pastor ka, o kaya minister ka, taga-dala kang gitara, taga-picture, or kung ano man. More than anything else, before all those titles, you are a child of God. You are a child of God. Amen? Amen. So kung ngayon meron kang mga binitbit ngayon na parang, dahil kami ay isa sa mga talaga namang most liked street preachers. Guys, hello, don't touch me ha. O kaya naman, ako na ngayon yung mga, mas maganda yung life ko, mas makinis, mas makinis, mas consistent. Guys, hello. I'm better than somebody. Na parang may biglang umere sa'yo, tumaas sa'yo, mas umokay dahil may maganda kang nagawa. O kaya naman, mas mababa yung tingin mo dahil naisip mo, ay ako ay medyo tamad ngayon. So naiisip mo, ay hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Ay hindi ako guys, hindi ako pang sa inyo. No, kasi nga wala kaya hindi ka maging epektibo, laging papatay buhay yung apoy mo. Kasi nga hindi naka-anchor yung kung sino ka sa Panginoon. Amen po. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen po. Amen po. Sasabihin sa'yo ng kaaway, huy, alam mo, ikaw na nagkasala ngayong araw na to, sabi ko naman sa'yo once a sinner, always a sinner. Hay, wala na, hindi mo na kayang mag-apoy. Ganun sasabihin sa'yo ni Satan, ikaw naman. Amen, hallelujah. Nakipag-amen, amen ka ba kay Satan? Tapos, grabe, kinuha na sa akin lahat. Mga pera ko, kaibigan ko, mga career ko. Tapos, ganito lang pala yung mangyayari. Lord, tinawag mo lang ba ako to be a flop? Tinawag mo lang ba ako para dito? Diba? Tapos, ano na tayo? Bagsak na tayo dahil sa kasinungalingan ng kaaway sa isip natin. Dahil, wala inaatake yung identity mo kay Lord. Pero kung ikaw, andun ka lang, whatever happens to me, I am a child of God. At magpapatuloy ako na babangon at babangon. Diba? The righteous might fall 7 times, pero babangon ulit. You will rise up again and again. You are no longer a sinner fighting against sin. You are trying to be righteous. You are no longer a sinner trying to be righteous. You are a righteous person. You are made righteous by Christ fighting against sin. Amen. Amen. So, hindi ibig sabihin, perfect ka, pero hindi ka nananatiling nakalubalog sa kasalanan. Amen. Ikaw ay lumalaban. Amen po ba? Dahil nilinis ka na ng Panginoon at meron ka ng authority, meron ka ng kakayanan dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, punta po ako dun sa aking last point para po ating maano yung atin pong apoy. Stay true to the Lord. Hindi, maging totoo ka sa Panginoon. Maging faithful ka sa Panginoon. Maging loyal ka sa pinapagawa ng Lord. Maging, alam mo yun, todo sa Lord talaga. Hindi sa iyong calling, hindi sa iyong kasama, hindi sa inyong sistema, hindi sa iyong programa. Stay true to the Lord. To the Lord. Stay faithful to the Lord and His purpose and His will. Basahin po natin yung Ephesians chapter 6, verse 7. Hindi ko po alam ang laman nito. Sana ay may kwenta naman. Ba't ko to sinulat? Okay, ito pala. Work with enthusiasm as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. So guys, yung atin pong enthusiasm, it shouldn't be yung ating pong enthusiasm sa paggawa sa Panginoon, hindi siya nakabase dahil sa anong in-expect sa atin ng tao, ano yung hinihingi sa atin ng programa, ng sistema. Hindi po, we are led by the Spirit of the Lord. We are led by the Spirit of the Lord. And marami po sa atin, lagi natin parang,
Lord, parang alam mo yung parang kang umiire. Lord, ano ba yung leading mo? Di ba? May ganyan. Parang feeling mo, Lord, parang iring-iri na ako. Wala naman lumalabas na leading mo, Lord. Parang hindi naman ako malid. Parang gusto ko naman sinasabi nila na spirit led. Oo nga, guys, ito na nga, spirit led nga. Lord, Lord, parang ano mo yung feeling mo, dumadagis ka, pero wala pa rin yung leading ng Lord. Alam niyo po kung bakit? You will not be led by the Lord if you are not filled by the Spirit. You will not be led by the Spirit if you are not filled with the Spirit. Kung tayo po ay hindi tapat sa atin pong paglapit sa Panginoon na lagi araw-araw tayo nagpapapuno. Araw-araw po yung infilling of the Holy Spirit. The Lord wants to, kasi yung the Holy Spirit is dwelling within you. Yan, pwede pong may lies sa yung kaaway na, ano yun, kahapon nagpunta na sa akin Holy Spirit, ano yun, umalis ngayon, tapos ngayon, bukas, babalik na naman. Yung iba po yung dwelling sa infilling. Yung dwelling po nasa atin na. Pero pag infilling, ibig sabihin tayo po pinupunong muli. Amen po. Naalala niyo po yung verse na sabi doon, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. Sino po dito yung, alam mo, simula nung ikaw ay naapuyan, ikaw ay napuno ng banal na espiritu, bigla na lang dumaldal ka, talaga namang iba yung apoy mo sa Panginoon, yung 'pag nagpi-preach ka, alam mo yun, ba't ko nagawa yun? Paano nangyari yun na bigla akong nagpi-preach ng ganito, bigla akong nagse-share ng gospel, ba't gano'n, bigla akong may pakialam sa ibang tao, 'di ba? Sino dito yung gano'n? Sino dito rin naman nakakita ng lasing? Dapat ganito yung taong ito walang kaimik-imik kapagka naman may wisyo, 'pag naman nalasing pagkakadaldal. 'Di ba sila naka-experience ng gano'n? Na parang kung ano na sinasabi tapos parang may mga sinasabi pa yung mga tao na lasingin natin para malaman natin yung sikreto, malaman natin kung anong totoo. Kasi nga parang 'pag biglang lasing, bigla na lang nag-iiba, biglang nagkakaroon ng lakas ng loob. And na kapag umiinom ang isang tao, hindi nilalapitan ng wine na, "Inumin mo ko. O ito magpakalasing ka sa'kin. O nga, tapos ibubuhos ko yung sarili ko sa'yo." 'Di ba walang gano'n? Yung yung tao mismo yung umiinom ng wine bago siya malasing. Amen? Same thing with the Holy Spirit. Even if the Holy Spirit wants to lead you, even if the Holy Spirit wants to fill you, He cannot fill you if hindi ka magbibigay ng time sa Kanya to be filled by Him. Amen. How many of you here are willing to be filled by the Holy Spirit? Every single time, every day. Amen. Kasi wala yung leading ng Lord kung hindi ka naman napupuno ng Lord. Amen po. Wala po yung aawas lang po kasi yun eh. Alam niyo po, aawas po yun sa atin kapag tayo po ay puno ng banal na espiritu. Amen po. Amen po. What you are filled of, parang kay Pastor Blood po ata, whatever fills you, lead you. Kung ano man po yung umaano sa'yo, kung ano man po yung pumupuno sa'yo, yun po yung mangunguna sa'yo. Ngayon, check yourself. Who is leading me right now? Pwede po kasi gusto mo lang, naisip mo lang, di na ako maapoy. Grabe nakakalungkot. Dati ang apoy-apoy ko, grabe. Ngayon napatay na yung apoy ko. Pero hindi mo naman maalam, ma-distinguish. Ano nga ba? Okay, hindi na ako nagbabasa ng Bible, di na ako nag-pray. Okay. O ano pa? Parang gano'n naisip, yun na lang ba yun? Kahit naman nagbasa ako at nag-pray, wala naman parang nangyayari. Alam niyo po, you have to fellowship with the Holy Spirit. Most of the time, Holy Spirit po talaga ay nai-ignore po natin. Hindi po natin na-acknowledge ang kanya pong presensya. Sa moment po na tayo magpunta sa presensya po ng Panginoon, nagdesisyon ka na, okay, Lord, I wanna be filled right now. Alam mo, stay in the presence of the Lord and intentionally ask the Holy Spirit, Holy Spirit, fill me once again. Po, pray in the Spirit, even just kahit isang oras pa yan. Hangga't hindi ka umaawas, hangga't hindi ka napupuno, huwag kang titigil. Na intentionally go to the secret place to be filled with the Holy Spirit, to fellowship with the Holy Spirit, to come to the Father. Yung lagi kang merong Ama? Alam mo yan, na lagi kang merong Ama na willing po makinig sa'yo, yakapin ka. Na masayang-masaya siya every time na uupo ka sa kanya pong paanan. Sa paglapit mo po sa kanya through Jesus Christ. Amen po. Amen po. So today po, I don't know whatever attack the enemy has thrown against you. Kung ano man pong atake ng kaaway sa inyo pong mga buhay sa oras po na ito, huwag niyo pong isipin yung sinasabi ng kaaway. Kasi nungalingan po yun na sinasabi niya sa'yo, wala ka ng apoy. Yung parang sinasabi mo ngayon, nagpipreach ako na nagpipreach, wala naman akong apoy. Ha? Paano ka nakapag-preach na walang apoy? Because that's the lie of the enemy. Alam mo kung ano yung kulang. Alam mo yun, go back to the place where it's just you and the Lord. Po,
Na yung confidence mo ay hindi dahil nakapag-devotion ka ngayon. Ano, na-experience mo ba yun? Na-experience ko yun, yung perfect devotion ko ta's hindi wala naman, wala. Kasi religious discipline lang. Walang nadagdag sa akin, wala naman ako nag-gain, wala naman, ano po. Pero again, kasinungalingan po ng kaaway na sinasabi na ikaw ay walang apoy. Alam niyo po, you already have the fire, you just have to steward it. Ngayong oras po na ito, the Lord wants to tell you that you are already on the fire, that's why you are under attack. But what you have to do is to battle head on. Kung ikaw tinatamad kang mag-intercede, wala na. Matik na yun. Okay, Satan, you are a winner. Parang gano'n, nag-declare ka na. Okay, Satan, you are a winner. Okay, whatever attack you are doing in my life, okay, sige na, panalo ka na. Hindi na ako lalaban sa'yo. Ganun yung ginagawa mo if you are not interceding. If you are not praying, if yung prayer mo, masabi lang na maka 1 hour ka, makaubog ka lang, makatuwad ka lang, okay, naku, yung ano ko, dito kami natulog sa church, magkakasama kami ng mga ano ko, kasama ko sa church, mga churchmates ko. Siyempre kailangan matagal ako mag-pray dito kunwari, kahit ano-ano lang, ub lang, ganyan. Okay, anong oras na ba ako? Okay, mukha na akong maapoy nito, tama na yan, 'di ba? Wala naman, it will not count. Pagod, sayang naman, tulog mo na lang. No, we need to be genuine and true to the Lord. Kung niloloko mo yung sarili mo, sino pa, 'di ba? Wala naman, wala naman yung matutulong sa'yo 'no. Kung ikaw naloloko mo yung sarili mo ano, 'di ba, okey, sino pang ano, 'di lalo ka ng naniwala kay Satan, ikaw nga, eh, ikaw na 'yan naloloko ka pa ng sarili mo, 'di ba? Iisa na kayo ng isip, naloloko ka pa paano, 'di ba? Paano pa yun? Paano pa 'pag si Satan nagpasok ng thought sa'yo, matik na yun, okey, I believe, 'di ba? I believe, 'di ba? Gano'n, gano'n na lang. Ngayon again po, let's surrender everything. Ano po, bukas po kayo ng calm ngayon, no? Let's ano, this is the time that the Lord wants to minister to you, no? I believe that you are already on fire. Pero yung fire na yan, hindi po yan nilagay sa'yo just to brag about it or para maisip mo, may kasama 'tong pressure, eh, kailangan nag-e-excel ako, ginagawa ko yung ano, ganito. Alam niyo po, yung lahat ng pressure na yun, surrender it to the Lord. And this time, ask the Lord na, "Lord, I wanna be true to you." Lord, gusto ko maging legit. Yung lahat ng gagawin ko, oo, pinapagawa mo po ito. Okay, sasabihin ko, ginagawa ko 'to para sa'yo. But Lord, I don't want to do this out of pressure, out of yung alam niyo po yun, yung gusto ko lang pala magkaroon din ng followers. Gusto ko lang din pala pero kaya walang impact yung ginagawa ko dun sa buhay ng mga tao kasi wala naman love. Kasi wala naman, eh, hindi naman totoo. So ask the Lord right now, "Lord, expose everything." Lahat po yung fears ko po, expose din po, ano po yung mga bagay na hindi pa pala surrendered sa'yo, kung bakit lagi ako patakbo, kung bakit lagi ako gagawin na hindi. Gagawin ngayon, bukas hindi, okey, susunod ngayon, bukas hindi. Lord, kung bakit po yung apoy ko parang feeling ko ano, up and down, parang nagiging ano siya, parang Christmas light ba, yung parang okey, on off, ganyan. Bakit Lord, ayoko na po, I want to be true to you. Ano po, right now, let's close our eyes and talk to the Lord, no? Be true to the Lord right now. Ask the Lord to reveal to you kung sino ka sa Kanya, kung paano ka niya tingnan. Ano po, if you're looking to yourself that you're very special, ano po, hindi ka po special. Ano po, hindi ka special. Ano ka, Lomi? Hindi ka Lomi. You are precious in the eyes of the Lord. But you are not special, nakakaiba ka na ikaw yung natatangi. Hindi po, ikaw ay anak ng Diyos. That is false encouragement. No, ikaw po ay anak na. Kaya naman pag feeling mo hindi ka na special, eh, biglang wala na. Hindi po, anak ka ng Diyos at hindi hindi po yun makakahigit or less sa ibang tao. You are a child of God. At yun po yung pinakamagandang bagay na inyo pong paghahawakan. Ano mang ibato sa'yo ng tao, ano man ipag-irita sa'yo ng kaaway, na you are a child of God. And stay true to the Lord. And remember that you have to battle head on. Because as you stay on fire, the enemy will keep battling against you. So you have to battle head on. Head on. Araw-araw po yan, may bagong battle, may bagong atake po sa'yo. Now, right now, come on, let us surrender to the Lord. To you who wants to be faithful in stewarding your fire. To you who wants to be true to the Lord. To you na gusto mo, Lord, totoo talaga na sa oras na to, gusto ko yung identity ko sa'yo. Na Lord, gusto ko po sa oras po na to, yung foundation ko ay nandun sa dahil anak mo ako. Hindi dahil sa kung ano posisyon ko sa church, hindi kung ano yung tawag sa akin ng tao, hindi dahil kung paano ka ino-honor ng iba. But because of how you look at me, who I am to you.
Come on, right now. Let's talk to the Lord and surrender those things. Lord, I surrender my fears. Come on, surrender right now. If you need to repent, repent right now. Repent of laziness, of complacency. Repent of being fake, being hypocrite. Repent of trying to be great in front of other people, in front of yourself. No, repent of wanting to have a good self-image. Right now, surrender all those things to the Lord. Repent of wanting to goal for yourself. Yung ginagol mo yung followers, ginagol mo yung fame, ginagol mo yung approval ng tao at hindi approval ng Lord. Piniplease mo yung tao at hindi please ang Lord. Repent of those times that ikaw po ay nag-retreat, ikaw ay hindi lumalaban. Repent of those many times na tumakbo ka para sa iyong sariling buhay. Repent right now. If there's some things that you need to surrender, if there are still sin, alam niyo po, matik po yan. Yung kasalanan po na yan, yung kasalanan na yan, matik yan. Hindi mo na kailangan bumilang ng isang taon, ng ilang linggo, ng ilang buwan. Matik po yan. As you do it, it kills your fire. It will kill your relationship with the Lord. So surrender that to the Lord right now. You don't know ano mangyayari after that kasi feeling mo hindi mo kaya. But today, the Lord wants to deliver you. The Lord wants to heal you. Every pain na meron ka sa sarili mo, kaya ba't parang kailangan mo patunayan yung sarili mo? No, kasi dinadamdam mo pala bawat sinasabi sa'yo ng mga tao. No, kasi gusto mo pala maganda yung sinasabi sa'yo ng mga tao. Kaya pag sinabihan ka hindi maganda at dinadamdam mo talaga. No, surrender that to the Lord. Surrender that to the Lord. Surrender that to Lord. You are not a victim. It's just that mali yung tingin mo. Mali yung tingin mo sa kung sino ka. Ano po, na iniisip mo, that ino-honor nila ako, that nire-respeto naman nila ako. Hindi po, we are a child of God and you don't have to ask for honor from other people. Repent right now, surrender right now. Forgive those you need to forgive. If you need to forgive yourself, pwede din naman. Ask the Lord to cleanse you right now. The Lord is moving in our midst. Thank you, Jesus. Thank you, God. Yes, Lord, lead your people to repentance. Lord, lead your people to surrender today in Jesus' name. Hinaralalala sodoya baba baba bashe. Deyaralalala sodoya baba baba bahaya. Hidayaralalala sekidaya manananagaya. Thank you, Lord. Thank you, God. Yes, Lord. May you deliver your people. May you heal your people right now. Free your people right now, God. Whatever demons that torments them, every spirit of fear, I bind you in the mighty name of Jesus. Every spirit of intimidation, every spirit that lies in their head, I bind you in Jesus' name. I send fire of the Holy Ghost towards all of you now in Jesus' name. Every unclean, every foul spirit in this bodies, in this people, I send fire of the Holy Ghost towards all of you now. You have no right to stay in this body. They are temple of the Holy Spirit. I was given the authority from the highest authority here on heaven and there on earth, and here on earth and there in heaven. It was given to me, and with that authority I command you to bind yourself right now. Bind yourselves as one up to their throat and then come out of their mouth. Go into the abyss on three. You hear me? All of you now. Come out in 3, 2, 1. Go. All the way out now. Go. Come out in Jesus' name. All the way out now in the mighty name of Jesus. Every spirit of fear, every spirit of tormention, every spirit of intimidation, every rejection, you go all the way out. Every self-image, every self-righteousness, every pride, come out in Jesus' name. All the way out now. Go in the mighty name of Jesus. Come out. All the way out now. All of you now that kills their fire. All of you that tries to lie over them. Come out now in Jesus' name. Every lying spirit, every Jezebelic spirit, you go out in Jesus' name. Come out in the mighty name of Jesus. Every Jezebel, every Leviathan, together with all your demons, you go. Every witchcraft forces, every witchcraft spirit, come out of their body in the mighty name of Jesus. Every spirit of rebellion, all of you, come out. Every demon that hears my voice, you have to leave this people now in Jesus' name. Come out in the mighty name of Jesus. You have to go out in Jesus' name, into the abyss now, in the mighty name of Jesus. Come out, all the way out now. Every addiction, come out in Jesus' name. Every emotional pain, every trauma, come out now in Jesus' name. Every anxiety, all the way out now. Every headache, every
pain in the body, you go out in Jesus' name. Come out. Every demons in the head, all the way out now in Jesus' name. Siriyara la la sodo ya ba 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 she. Kinayara la sodo ya ba 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 haya. Come out. All the way out. All the way out in Jesus' name. Come out. Come out. Leave them. Leave them now in Jesus' name. Leave them now in the mighty name of Jesus and never come back in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Continue do what you want to do, God, in our midst. Continue do what you want to do, God, in Jesus' name. Lord, continue free your people in Jesus' name. Freedom in the mighty name of Jesus. Deliverance in Jesus' name. I also speak healing over your body who has sickness right now. All of you who has diseases, I bind every virus, every bacteria. I command all of you to go. Every pain, every dysfunction, every malfunction be restored now in Jesus' name. Every disease, every sickness, you have to go. Every infirmity, you have to go. Every pain, you have to go in Jesus' name. Be restored now. Every bodies be restored now in Jesus' name. Be healed now in Jesus' name. Every cough, every cold, every pain in the head, every pain in the body, be healed now in Jesus' name. Every fever, be healed now in Jesus' name. Every kind of sickness, be healed now. Every malfunction, dysfunction in the body, be restored right now in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, by your stripes, we are healed. Thank you for what you have done on the cross. That's why today we can receive healing and have a full life in Jesus' name. Thank you, Lord. Touch each and every one of us. Touch our brothers and sisters here in Jesus' name. And right now, God, you want to receive your Holy Spirit. As Lord, as you continue moving our lives, Lord, right now, fill us once again. Fill us afresh with your power. Come on, ask the Holy Spirit to fill you tonight, this afternoon. Ask the Lord to fill you right now. Fill you right now with your spirit. Yes, Lord, from the top of our heads. Yes, Lord, touch us right now. From the top of our heads to the soles of our feet. Let your fire fall. Let your fire flow, God. Let your power fill us. Let your Holy Spirit fill us right now. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Fill us right now. Thank you, God. Fresh fire fall now. Let fresh fire fall in Jesus' name. Fresh anointing from the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Sereya ra la la la, sereya ba 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 sho. Kinayara la 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 sereya ba 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 haya. Thank you, God. Thank you, Lord, for your presence this afternoon. Thank you, God, for what you have done in our midst. Thank you, Lord, for all the great things, God, you have been doing in our generation. Thank you for these young people. Thank you, God, for these pastors, for these leaders. Thank you, Lord, for these apostles, these prophets, these evangelists, God, that is in this meeting. Lord, thank you for raising all of us, God. Thank you for raising up this generation, raising up these people, our parents that are here. Lord, every young people and the adults that are here, God, touch their hearts. Continue to hold them by your hand and send your angels to guide and protect them, God, each and every day. In Jesus' name, Lord, we thank you, God. Lord, continue to fill us, God, sa bawat araw, Lord. I'm claiming, God, that right now, the fire that you have put upon our lives, God, it will be so contagious, God, and you help us, God, to steward it well. In Jesus' name, whatever attacks of the enemy will not prevail. In the mighty name of Jesus, teach us, God, to fight each and every day, to battle head on each and every day. And we want to be true to you, God, no longer be hypocrite, but be really true to you. In Jesus' name, and grant us deep, deep hunger from this day onward, deeper and deeper each and every day. Salamat po. We thank you, Lord, and we humble ourselves before you. Lahat po ng aming pong ginagawa po para po sa inyo at pinapagawa niyo po sa amin. Kinikilala po namin that we are already we are only able to do all this because of you, because of your provision, because of your leading, because of your Holy Spirit, because of your power, because of your strength, and all for the glory of your name. We surrender to you everything, God, and we give you back the glory and the honor. We thank you, Lord. Continue creating us a fear for the Lord above all. In Jesus' name. Salamat po. Salamat po. Salamat po. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Grabe. Amen. Sino po yung na-bless? Pwede ba mag-heart react yung mga na-bless? Ayan, sino po yung na-bless ng salita ng Lord? Pwede po bang mag-heart react ang lahat ng na-bless ng salita ng Panginoon sa hapong to? So, grabe message ni Lord, no? Amen. Alam niyo po ba kanina, no, Miss Madge? Kanina habang nagsasalita ka, grabe, ang ingay namin. More! Sabi namin, more! More!
na-realize ko, ano ba yan, parang pinaparinggan yata ako na. Grabe. So, alam niyo po ba, ang ganda po ng, talagang, ang ganda po ng ginagawa ni Lord at sa bawat isa. Talagang, grabe po talaga. Ayan, biyahe na yata sila. Magbibiyahe na yata sila. Aandar na sila. Ayan, so, ayan, nagpapasalamat po kami unang-una sa kay Miss Madge, sa Team EJ po talaga. And kayo na po kasi sobrang relate po kami sa message ng Lord. Sobrang nakaka-apoy. Ayan, grabe, parang yung apoy ko nadagdagan. Sabi ko, grabe tayo. Panggatong talaga siya. Sobrang panggatong po siya. And alam niyo po ba na yung team kasi, ano ko lang po sa inyo, kwento ko lang po sa inyo, nag-start kami, talagang sobrang down kami. Last year, na naka-recover din sa tulong ng Lord, sa pamamagitan ng mga buhay nila. Kasi nung nag-start din kami, sobrang, maski sa personal, ako na sa personal, not in the group. Personal, we are being persecuted. Sobrang daming bawal. Dahil sobrang sabi ko, Lord, hindi ba to galing sa'yo? Sobrang, alam niyo po, sobrang, na-feel ko talaga na down ako nung moment na yon. Pero talagang ang galing ni Lord kasi gumamit si Lord ng mga tao para, alam mo yun, para i-comfort ka din. And Team EJ, sila Miss Match, ginamit sila ng Lord para din sa amin. Talagang nung time na yon wala kaming, masgi ako nung time na yun, wala akong makuhang support kahit sa iba. Pero nakakuha ko ng support sa ibang tao na na-comfort ako, na sila yung group na tumulong talaga sa amin na lumago. And sobrang nagpapasalamat ako sa Team EJ. Talagang glory to God sa inyong mga buhay. Ingatan kayo ng Lord. Sobrang ang laki ng impact niyo sa amin. Mas lalo na sa akin. As nananampalataya kay Lord. Talagang sobrang nagpapasalamat kami. And ingatan kayo ng Lord. Sobrang blessing kayo sa amin. Sa akin. No? Minsan, gusto kong mag-chat din. No? Nahihiya lang ako kasi syempre, busy sila eh. Busy sila. May istorbo. Pero pinagpipray namin na talagang hindi lang kami na sa amin, kumbaga sa ibang tao na nagagamitin din kayo ng Lord. Kaya sobrang thank you, sobrang ang laki ng impact nyo sa aming group, lalo na sa akin talaga. Na ang dami kong natutunan, talagang God bless, talagang thank you sa inyong mga buhay. Pwede bang bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede po bang open cam picture po tayo? Ha? Oo, may pa-plug ako. Ayan, habang naka-open po tayo ng ating mga camera, open na po guys. Guys, open po. Ayan, meron pong revival event na mangyayari sa coming August 1 to 3. Ayan. Kung hindi pa kayo nakakapag-register, punta po kayo sa page ng SEJ. Sorry guys, Bisaya dun. It's EJ. Ano po yung mag-register na po tayo, Kita-Kits po sa Batangas. August 1 to 3. No, kung magdadala kami ng tent, wala kayo matulugan, tent na lang tayo doon, guys. No? Ayan, so sige po. Picture po muna tayo. Ikaw magpe-pray. Ikaw na. Ikaw na. Picture. Mag-pray ba mamaya? Sige, picture na po tayo. Ayan, daldal eh. Ayan, sige.